Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Ipinagdiriwang po ng buong simbahan ngayon ang kapistahan ng pagsilang ni Juan Bautista, ang pinili at itinalaga upang maghanda sa daraanan ng Mesiyas, ng tagapagligtas. At sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang kwento tungkol sa kanyang pagsilang. At marami na sumaksi hanggang sa pagbibigay ng pangalan ng sanggol ang nagtataka, nag-iisip ng kung ano-ano, at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Isang sanggol, matapos bigyan ng pangalan, naging isang palaisipan sa marami. Magiging ano kaya ang batang ito? Mga kapatid, kapag pagninilayan natin ang tanong na ito, di ba totoo naman, sa bawat sanggol na ipinapanganak, maaari nating tanungin sa ating mga sarili, magiging ano kaya ang batang ito? Ano kaya ang future ng batang ito? At kung babalikan natin ang ating mga pagbasa, ang ating Biblia, ang lumang tipan, aklat ng Henesis, kwento ng paglikha, mababasa natin doon, napakaganda ang plano ng Diyos sa tao. Kaya nga nilikha niya ang lahat ng kung ano ang kakailanganin ng tao para mabuhay, para maging masaya, para maging payapa. Inilagay ng Diyos ang tao sa paraiso. Ayan, lahat ng kakailanganin mo para maging masaya, para mabuhay ka ng payapa ay nandiriyan sa paraiso. Wala ka nang hahanapin pa. Pero alam natin ang naging kwento, di ba? Pumasok sa buhay ng tao ang kasalanan. At sa pagpasok na yon ng kasalanan sa buhay ng tao, naranasan ng tao ang kamatayan. Ganito ang naging kwento ng buhay ng tao. Bagamat napakaganda ang plano ng Diyos sa tao, mas pinili ng tao ang magkasala, ang sumuway, kaysa sumunod sa Diyos. Kaya kung ang tanong ng mga tao, magiging ano kaya ang batang ito? Napakaganda ng plano ng Diyos kay Juan Bautista. At kung susundan natin ang kanyang naging buhay, sa kanyang buong buhay, siya'y nakikooperate, nakiisa sa napakagandang plano ng Diyos sa kanya. Sinabi niya at ginawa niya ang kung ano ang inaasahan ng Diyos sa kanya. Ginampanan ni Juan Bautista ng buong katapatan at katotohanan ang kanyang misyon. Kaya nga nasabi ni Jesus, di ba, sa lahat ng mga isinilang na mga propeta, wala nang mas dadakila pa kay Juan Bautista. Talagang sinigurado ni Juan Bautista na hindi nagkamali ang Diyos sa kanya. Namuhay siya sa katotohanan, sa katapatan, sa matinding sakripisyo. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Kaya kung itinatanong ng mga tao, magiging ano kaya ang batang ito? Ang sagot, nagmula sa ating Panginoon. Siya ay naging dakilang propeta,
pinakadakila sa lahat ng mga propeta na isinilang noong panahon na yon. Naging dakila siya sapagkat sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Magiging ano kaya ang batang ito? Itanong natin yan sa ating mga sarili. Nung tayo ay isinilang, iyan din ang parabang tanong ng marami sa ating paligid, di ba? Magiging ano kaya ang batang ito? Ano kaya ang magiging future ng batang ito? At kung babalikan natin ang lumang tipan, ang kwento ng paglikha, sa bawat isa sa atin, napakaganda ang plano ng Diyos. Walang pinangarap ang Diyos na hindi maganda sa tao. Bawat isa sa atin, may magandang plano ang Diyos. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Napakaganda ang plano ng Diyos sa'yo. Pumapangit lang at hindi lang nagiging maganda ang buhay mo sapagkat hindi ka sumusunod sa Diyos. May mga kilala tayo, may pangarap, gustong yumaman, gagawin ang lahat para yumaman. Magiging kabit, kahit alam ng may asawa, kakabit pa rin kasi itong kinakabitan may pera, mayaman, may impluensya, may posisyon, kinikilala. Kaya kahit alam niyang masama, kakapit sa patalim, magiging kabit. May mga ilan nasa simbahan na nga, materyoso, gagawa't gagawa ng paraan para makisama sa may pera. Ang pangarap na makamundo ang sumisira sa atin. Ang malinaw na pagsuway sa kalooban at kagustuhan ng Diyos ang siyang naglalayo sa atin sa Diyos. Kung napakaganda ng pangarap ng Diyos sa atin at nagkaganyan ang buhay natin, sino ba talaga ang dapat sisihin? Ang Diyos o ikaw? Napakamateryoso mo kasi. Masyado ka kasing nangarap ng ang layo-layo sa plano ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, pagnilayan natin itong mga tanong na ito sapagkat napakalaki ng maitutulong nito sa ating buhay kung ang tanong na ito ay gagawin nating bahagi sa ating pang-araw-araw na buhay. Magiging ano kaya ang batang ito? Pagkatapos ng maraming taon, ano na ba ako ngayon? Nasaan na ba ako ngayon? Talaga bang ang nangyari sa buhay ko ngayon ay ang kung ano ang magandang plano ng Diyos sa akin? O ang mas nangyayari at nangingibabaw sa buhay ko ngayon ay ang kung ano ang makamundo at makamaterial kong pangarap sa buhay na naging dahilan kung bakit magkaganito ako ngayon.
San Juan Bautista, ipanalangin mo po na kami, katulad mo, ay tunay na mamuhay ayon sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Amen.